Both of us agreed na open yung continuous diplomatic meetings rather than public discourse, rather than magbanatan sa on-air, social media, newspaper. Diplomasya sa halip na hayagang diskurso. Ito ang natalakay sa paghaharap ng Department of Foreign Affairs at Chinese Embassy kasama si Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Erwin Tulfo. Ayon kay Senator Tulfo, napag-usapan sa nasabing pagpupulong ang tensyon sa West Philippine Sea. Dito kapwa sumang-ayon ang magkabilang panig na mas palakasin ang open communication lines sa pamamagitan ng formal na diplomatic channels. Layunin nitong iwasan ang mga hayag na diskurso at sagutan sa social media na lalong nagpapainit sa sitwasyon. Sangayon siya na sana laging ganon, may meeting na lang para to advance further itong better na relations between Philippines and China. Kaugnay nito, ibinahagi rin ng senador na inaabangan sa katapusan ng Marso ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Philippine at Chinese Coast Guard. By end of March, pabalik na rito yung Memorandum of Understanding between the Philippine Coast Guard and Chinese Coast Guard na instead na magbanatan sila dun sa West Philippine Sea, South China Sea, magkaroon na lang ng cooperation like patrol, search and rescue, clean up, yun yung nabanggit ni Ambassador Jing. Samantala, ayon kay Senator Tulfo, minamadali na ng DFA na matapos sa Desyembre ang Code of Conduct sa pagitan ng China at ASEAN claimant countries. Inaasahang sa darating na Marso, magkakaroon na ng buwanang dialogo o pagpupulong sa pagitan ng mga bansang nangaangkin sa West Philippine Sea. Usapan namin is yung they are very excited din dun sa Code of Conduct na tinatapos between China at saka ASEAN countries, Malaysia, Vietnam, Philippines, and Brunei. So hopefully by December matatapos na yon, so meron tayong Code of Conduct. Bagamat tumangging detalye ang napag-usapan sa caucus ng mga senador, sinabi ni Senator Tulfo na kontento ang ilan sa kanyang mga kasamahan sa kinalabasan ng pulong kasama ang Chinese Embassy. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.